So, yeah, let's go lunch. Guys, chill lang tayo dito sa Katkat Village. Uy! Go! Uy! Hi! Hi guys. Parang feeling ko number one cafe sa Vietnam. Ito yung pinakasikat eh. Guys, welcome back to my channel. So it's our second day na dito sa Sapa, Vietnam. And nandito pa rin tayo sa ating hotel, ang Lado Homestay. Pero mag-check out na tayo kasi one day lang tayo dito na in-experience lang natin na magstay sa hotel na may dumadaan na train ng Fancy Pan and the beautiful view of the mountain. But dahil masyadong mahal ito, 6,000. Pero good for 4 persons to, no? Trinay ko lang talaga siya ng one night. Lilipat na tayo sa isang budget hotel doon sa city center naman. So, let's say goodbye! Thank you so much. I highly recommend guys this hotel. Like super nice location. Malapit lang sa city center. May katahimikan kayo dito. Ang ganda ng views nyo. Lalo na kung family traveler kayo. Ang lawak ng room, no? So, I highly recommend this hotel. Pero for now, lipat na muna tayo sa ating next budget hotel. So guys, nag-grab na ako kasi medyo malayo yung next hotel ko. Mga 100 pesos lang naman yung binayad ko. Dito na siya malapit sa may lake. Tapos medyo umiinit na rin yung panahon. Actually, hindi naman mainit. Ay, 21 degrees. Pero parang maaraw. Sunny day. Pero 21 degrees lang. Okay guys, so nandito na tayo sa ating bagong hotel. Ang galing kasi 12:30 pa lang. Tapos pina-check-in na nila ako kasi ready na daw yung room. Akala ko drop off lang ako ng luggage ko tapos alis na ako. Pero pina-check-in na nila ako. So tara, mag-room tour na tayo. Ito yung ating second hotel dito sa Sapa. Ito naman is budget hotel. Nasa mga 1,200 pesos, 1,300 pesos. Good for 2 na yun. Pero actually, parang good for 4 nga siya kasi ang daming kama. Ay, ang daming, papakita ko sa inyo. Budget lang siya, simple. This is our new hotel. Tignan niyo yung bed, di ba? Parang good for 4 talaga siya. Pero good for 2 lang tong binok ko. Pero kung big families kayo, parang feeling ko na may dalawa kayong anak, ayan. Sakto sa inyo. Ito yung kama natin. Very basic, but it does its job. May table kayo na maganda na may table. Meron kayong TV, may chair. May mini fridge kayo dito. Pero may mga bayad yan kung gusto nyo. Yung tubig is free yata. Pero yung iba is may bayad, I think. Itong mga chips, may bayad. Meron naman nakasulat dito kung magkano yung babayaran nyo. Minibar, yung menu nila. But ang libre is yung tubig tsaka coffee. What I love about it is meron tayong bintana. Ayan, di ba? Ang lawak ng bintana natin. So, kapag gaganong ka, taran, kita na natin yung kalsada. Ayan na yung kalsada ng Sapa, no? So, at least meron tayong light ba? Outside light. Tapos meron pa ako ditong parang balcony sa labas. Ayan, ito yung area ko. Kailangan ko mag-share ng, parang share kami ng space ng isang room. Ayan, andun naman yung balcony niya. Kasi yung andyan sa, yung door nasa labas. But yeah, mamaya tatambay-tambay tayo mamayang gabi dyan. Meron pa-painting lang ng konti sa wall. Ayan, malinis naman. Diba? Cutesy lang pero malinis. Ay, may cabinet pa pala. May mirror kayo dito. Morning. Ayan, may cabinet. Pwede kayo maghanger ng iyong mga damit. May laundry service din sila, oh. 50,000 per kilo. Oo nga, 50,000 per kilo. Sa katabi ng cabinet, this is our toilet and bath. Okay. Parang okay naman. Basic pero malinis naman. Ayan, may sink tayo dito. Salamin. Ito yung toilet pool. And then may bidet, no? In fairness sa mga hotels dito sa Sapa, good thing merong bidet. Ayan, so hindi tayo mahihirapan. Yung shower area, may libre na naman ng mga towels and mga shampoo, shower gel. Yan. So the reveal of our hotel, ito yung name niya. Glow Sapa Hotel. Medyo mataas din yung score niya, 9.4. Eh, nasa mga 1-2 lang. 1,200 pesos per night. Pero of course, depende yan sa room type na pipiliin nyo. Marami silang, ayan, that is the lowest. Ito yung kanilang room. Ito yata yung walang bintana or ito yung sa akin. Tapos ayan, meron din silang mga 1-3. Depende siguro sa may pang family ba sila. 20, ayan, nasa 20 square meter naman. Ito 22, mas malaki. 1-4 lang. So kung big families kayo, this is a very good option, no? Tapos of course, if mag-book kayo ng inyong mga hotels dito sa Agoda, this is the app. Ito yung hotel. Kung gusto niyo mag-book ng hotel, dito yung activities. You can redeem my discount code. Paano mag-redeem? Dito lang sa more. Ayan, no, sa left. Sa lower right pala. Lower right. More. Tapos may nakasulat doon, coupons. Click nyo lang yung coupons. And then, i-type nyo lang dito.
Enter promo code, i-type nyo lang dito, Marvin Agoda. Okay? Capital letters, lahat yon Marvin Agoda, or kung activities naman yung ibubok nyo, mga tours, you can use my discount code sa Agoda, Marvin Samako. Pero minsan hindi daw gumagana yung dalawang discount code na yun kapag dito kayo nagre-redeem. So kung hindi gagana, just click the link below. Mas madali nyo mariredeem. I-click nyo lang, automatic mariredeem nyo na siya. So mas madali na way yon. Pero kung sa Klook nyo naman gusto mag-book ng hotel, you can also use my discount code sa Klook. Meron tayong discount code Marvin Samako Klook. Pero one time yun na lang kasi siya magagamit. Tas mostly kapag nagamit nyo na siya before, hindi mo na magagamit. Pag hindi na gumagana, don't worry, I have another discount para sa inyo sa Klook. Just go to the Klook app. Ayan, this is the Klook. Just search for my code Marvin Samako Klook. No space. Okay? Ayan. Marvin Samako Klook, walang space. Pag clinic mo yan, madadirect na kayo sa aking creator shop. Ayan, nandito yung aking mga recommendations per city, no? Mga budget hotels yan sa Tokyo, Osaka, Hong Kong, Taipei, Bangkok, Manila. Ayan, kung gusto niyo mag-staycation sa Manila, Boracay, and of course, nandito tayo ngayon sa Sapa. Sa Hanoi, meron din tayo, but Sapa, ayan, nilagay ko na yan dyan, dito. Glow Sapa Hotel. Tapos, if you scroll down pa, may mga discount codes dito, so i-redeem nyo guys. Sayang yung mga discount codes dyan ha. Tapos especially itong Vietnam, meron dyang 10% off. So kung ano yung price babawasan pa ng 10% yung inyong mga Vietnam hotels. Meron din mga Philippine, ayan site-wide 10%. Yan, you can also visit my Klook Creator Shop. At least meron kayong discount code kung saan yung man gusto mag-book. Agoda man siya or Klook, meron kayong discount code. Bahala na kayo kung saan kayo makakamura, okay? So ngayon na, let's go with our itinerary for today dito sa Sapa. So meron tayong tatlong pupuntahan today. First is yung Cat Cat Village. Pangalawa is pupunta tayo doon sa Alpine Coaster, yung sasakay tayo ng parang roller coaster. And then yung pangatlo is Moana Cafe. So parang aesthetic cafe. So yun yung ating mga gagawin today. The first one is Cat Cat Village. Medyo ang Cat Cat Village wala siya dito sa city center, so kailangan nyo talagang mag-taxi or mag-grab. In my case, nag-grab ako. So, mura lang din naman. So, from my hotel, which is Glow Sapa Hotel, to Cat Cat Village, if magkukotse, 62,400. So, siguro mga 140, 150 pesos. Iniisip ko nga magmotor kasi minsan hindi yata nakaka 29,000 lang yung motor. 29,000 lang sa mga 60, 70 pesos. If I remember correctly, last time, parang nagmotor kami papunta sa Cat Cat Village kasi makipot yung daan. Pwede kayong kotse dun? Sige, kotse. Konti lang din naman yung difference. 100 plus. Magkotse tayo. Pero pwede rin kayo magmotor kung mag-isa lang kayo or ano budget kayo. Parang iniisip ko na lang magmotor guys kasi nagbabasa-basa ako kung makakapasok ba yung kotse dun sa Cat Cat Village. Kasi parang last time kami ng mga friends ko, nagkotse kami pero hanggang dun lang sa may parang gate. Tapos hindi nakapasok yung kotse namin. Pwede naman kung grupo kayo, like magkotse muna kayo, tapos magmotor na lang kayo kasi parang makipot yung daan dun eh. So, baka magmotor na lang ako. Oo, kasi mas mura siya, tapos feeling ko mas makakadaan yung motor dun sa Cat Cat Village. So, yun na lang gawin natin. Ang hangin pala dito sa may balcony. Lalo pag winter kayo nagpunta dito, manginginig kayo. Pag winter, tas umangin ng ganyan. Ang lamig dito. Ayun, andun yung city center nga lang, andun yung lake. Medyo may konting lakad siya from the city center, no? Hindi siya sa mismong city. Parang ipaglalakad ka siguro mga 10 to 15 minutes. 10 to 15 minutes para makapunta sa city center. But it's budget. If you're on a budget, then may elevator din naman sila. Love orange. Guys, ang motor pala talaga at saka yung mga siguro kung magkakotse rin kayo grab, hanggang dito lang sila sa bilihan ng ticket, hindi sila makakapasok sa mismong Cat Cat Village. So bibili daw muna tayo ng ticket. So ito yung kanilang ticket. Ang adult is 150,000 dong, and then ang children, yung height, ayan, kung kakasya siya sa ganyang height, 1.3 meter, 70,000 Vietnamese dong. Cut one show. Meron silang show. Ayun oh. May show sila ng 9 a.m., 10, 11, 2. Maabutan ba natin yung 2? Kaya pa natin maabutan ng 2? Okay. 3, 4. Tongbang. 1. So, bili na tayo ng ticket. Tapos may mga nag-offer na dito ng motorbike papasok. Alam ko dati na ganoon din kami kasi medyo malayo pa yata ito. Hindi pa siya... Pwede mo alakari. Sorry. Pero ang init eh. Oh, that's a map. Thank you.
Go up to the right? Okay, thank you so much. Okay, go up daw to the right. So ito yung, may binigay na silang map. Ito yung ating ticket. Let's go. Up to the right daw. Actually, dito may mga costume. Alam mo, costume kaya tayo. Kasi ito yung mga hindi ko nagawa nung first sapa ko. So kung gusto ko gawin yung hindi ko mga nagawa. Diba na sila mga costume na dito. Ayan no. Kung gusto nyo mag-costume. Para maganda yung picture natin dito sa Katkat Village. Pero mostly pang babae. Wala bang panlalaki nito? Ay, parang hindi na kailangan ng motorbike guys. Yung mismong binabaan dito. Yun na yata yun. Yung sa mismong ticket. Lahat sila pumapasok na dito eh. So bakit ito na? Wait lang, parang gusto ko munang mag-costume talaga. Baka wala ng costume sa loob eh. Magtanong muna ako. For the costume, no costume inside? Have a lot there. Have a lot there? Okay. Go, Amer. go to the center, to the river side, have a lot. Okay, thank you so much. Thank you. Thank you. So, ayan. Ang wini-worry ko, baka wala ng costume dito. Meron pa naman daw. Pero meron na dito sa labas. Pero malami pa daw dyan sa loob. Hindi na pala guys, yung mismong Grab, dumiretso na kami sa Katkat Village. Last time kasi parang hindi kami pinapasok dito. Parang may ibang naghatid sa amin. Pero ngayon pwede na. Yes. Hello. So ito na yung village. Medyo pababa lang to ha. So ingat-ingat lang kayo. Okay, so may mga souvenirs na dito. Actually, mainit yung sikat ng araw, pero 21 degrees siya. So minsan humahangin. So hindi naman siya, hindi siya pawis level. Hindi siya ninbin level. Ninbin talaga. Oo, talaga sa init doon. Dito, kaya. Actually, medyo press ko nga ng konti. Actually, nagdadalawang isip nga ako na pumunta dito ng August kasi sabi ko baka masyadong mainit. Mainit naman yung ninbin. Mainit yung ninbin dito sa may Hanoi. Pero ang sapa guys, hindi pa siya. I mean, tolerable. 21 degrees Celsius, di ba? Malamig pa yun sa gabi. Malamig pa siya August. Imagine summer na ngayon. So kung magpupunta kayo dito ng winter, good luck. Nagpunta kami dito ng winter, good luck. Pero masaya ako. Mahilig ako sa malamig eh. Tsaka ang swerte natin hindi siya umuulan kasi ang forecast parang 40% chance of raining. Hindi naman umulan. Ayan, pababa lang to. Maraming mga souvenir shops. Konti nga tao ngayon eh. So, yan, may mga ganyan na dyan, mga parang Bali-Bali inspired na spots. Pwede na kayo mag-photo-photo. Sausage. I'll try to come back later. Pero actually, nagugutom nga ako. Gusto niyo bang mag-sausage tayo? What is the sausage? 20? Okay, I'll get one. Do you like spicy? No, not spicy, please. Thank you. Cheers. Vietnamese sausage. Very nice. Taiwanese sausage may ganito lasa. Parang kaso siya ng Taiwan sausage. Harap. Sarap. 20,000 so 45 pesos. How much is coconut coffee? Yeah, you have? Sige nga. Tara na guys, magkakape lang ako saglit. Maaga pa naman. Coconut coffee. And then, ay narin silang pagkain. Kain na ba tayo? Yeah, this one. Cafe Dua. And then, which is good? Which is, good. Where? Ano? Siya ako na mamili. Hindi tumalab yung acting workshop natin na good. Which is one is good? Wala, hindi tumalab. Hindi sila nag-English, so namili na lang ako. Ang pinili ko is stir-fried noodle with beef tsaka coconut coffee. Ang hangin dito, di ba? Parang provincial life. Yung Katkat Village. Sorry guys, nag-lunch muna ako kasi nagugutom na ako. Guys, for Vietnam pala, gumagana na naman yung mga cards, mga Alipay, Apple Pay, GCash, no? Pero if pupunta kayo sa mga dito like Katkat Village, medyo liblib na village, medyo mahirap ang card dito. So, I'd still recommend to bring cash, no? Or sa ibang mga, pero pag mga cafe, lalo na sa mga city center, okay na yung mga card nyo dun. But sa mga ganitong medyo paprobinsya pa liblib, mag-cash pa rin kayo. And guys, bumili tayo ng coconut coffee. For some reason, nai-enjoy ko yung coconut sa coffee. So, ayun o, parang coconut yung kanilang milk. Instead of milk, coconut. Ay, shit, sorry. Mukhang matapang na yung kulay pa lang. Kulay pa lang ilalaban ka na.
Pero masarap kasi yung coconut nito, oh. Di ba? Siya yung nagbibigay ng kamis sa mapait na kape. Niluluto pa yung in-order ko na noodles, parang freshly cooked. Diyos ko, ang tapang nga ng kape. Wait lang. Kailangan kong ihalo ng maayos yung coconut. Kailangan talaga yung coconut kasi kung walang coconut, besh, hindi ko alam kung ilang araw tayo magigising. Parang yung kape na to kaya kang magising ng isang buong taon. Kung marami kang trabaho sa mag-Vietnam kabi. Kung bawal ka matulog kasi dami mong deadline, Vietnam. Yung kape nila parang pang pag ininom mo parang ibigay niyo yung mga deadline sa akin. Akin na, tapusin ko yan dito. No? Ganun eh. Pero ang sarap kapag na-blend siya ng maayos sa coconut. Gusto ko talaga yung kape na lasa ko yung kape yung tapang pero may tamis pa rin. Kasi pag sobrang tapang lang ang pait eh. I like it. So ang suggestion ko sa inyo, kung meron kayong tamad na katrabaho tapos nag-aaya mag-travel sa Vietnam nyo yayain. Tamad, di ba? Pag niyaya yun sa Vietnam, gising. Buong araw magigising. So parang magugulat ka na lang mga alas 2 ng madaling araw magte-text yan. Psst, Marvin, may gusto kang ipatapos na trabaho dyan. Di kasi ako makatulog, ako na magtatapos. Mawawala pagkatamad niya. Ito yung solusyon. Vietnamese go. Here it is. Come on. Yan na guys. As in, naririnig ko pa habang niluluto ni Kuya. Ang laki di pala ng serving ha. So, beef noodles. Oh, come on. So, yeah, let's go, lunch. Magkano na nga ba to? I forgot. Ang presyo nito para mga 70 yata. Itong kape suwa, duwa, 50,000 ito. So, mga 117 pesos. Tapos ito, 70. Ito, 70,000. So, mga 150 pesos. Let's go. Ay, may aso. Hello! Arnie, gusto mo ng pagkain? Nakaamoy ito ng pagkain, may aso dito. Cheers tayo sa beef na niluluto ni Kuya. Naririnig ko habang inaano niya yung kawali. Alam mo yung lutong probinsya na yung kawali maingay. Ang sarap. Parang pansit na ng probinsya. Alam mo yun? Or I think nakakatulong yung ang hangin. Alam mo yun, ang presko. Diba? Para kang nasa iyong bahay sa probinsya na bahay kubo. Tapos nilutuan ka ng tatay mo ng meriendang pansit. Masarap. Sarap ng luto niya, in fairness ah. Parang mga na 9.4. Mga ganun siya sa akin. Kukunin ko sana yung nahulog. Nakikita nyo pala. Sorry, pag walang camera, tsaka ko lang kukunin. To be fair, this is parang so far one of my best meals in Vietnam. Di ba? Minsan kasi yung mga, pag magta-travel kayo, kaya hindi rin ako mahilig mag-recommend ng mga kakainan kasi for me kasi yung traveling, minsan doon mo talaga ma-discover yung pagkain pag nandun ka na. Minsan kapag fina-follow ko yung mga nakikita ko sa internet, tas parang okay naman, hindi naman masama, pero hindi siya wow. Pero minsan yung mga simpleng makikita mo lang sa tabi-tabi, like ito, mga ganito. Sarap ng luto niya, init pa. May init pero may na-realize ako. Baliktad siya. Yung ganito yung dapat pa ganun eh. Patusok dapat. Pwede bang pahingi ulit ng bagong chopstick? Sorry na kuya, nakapag-add pa ako ng extra cost sa inyong karinderya. Namali kasi yung hawak ko. Diba? Although, okay din naman like if may itinerary kayo na kakainan sa mga travels nyo para alam mo hindi kayo nag-iisip on the spot, mas maganda yung flow. Pero sometimes talaga, don't be afraid to try lang kung ano makikita nyo. Minsan kasi, yung mga best na makakainan nyo talaga, yung madidiscover mo lang on your own. Harap. Love it. Ayun guys, dito nga sa loob ng Cat Village, marami pa sila, no? Mga costumes kung gusto nyo rin. Pero wala akong makitang panlalaki. Ba't ganun? Costume for men? How much is the costume? 150. Where is the costume for men? Here. 150,000 daw. Many here. Red, black, blue. Oh. Red, black, You or like blue? red or blue or black? How much is for women? Woman, 150, 200,000 up to they want to do hair or no? Oh, okay. Yeah. So ito yung sa atin guys, the red one. Kasya ba to sa akin? Should I remove this? Take off? No. Up to you. I think
think it's okay. I think it's okay. Maybe this one here. Is it like that? Yeah, like Ah, that. okay. Yeah, So we will cover it. yeah. I And then think the pants okay. is also this one. Yeah. Sige, mag-costume tayo kasi hindi natin to nagawa last time. So gagawin ko this time. Okay, where is that? Yeah. Oh, here. Okay. Yeah. Come. Okay. So yun pala yung atake niya. Merong pa nilalagay dito. Ayan o. Okay. Okay. I pay now? Yeah. And after you only coming back change and go. Okay. Yeah. Bye, that you know. Ano nga ba yung umuusong dance ngayon? Yung parang... Cute. Nakakita na ako. Ayan. Asabida-bida. Nakita ko dito sa ate ko tsaka sa anak na nag-Vietnam sila few months ago tapos nag-costume sila. Sabi ko, ala, hindi ko nagawa yan. So sabi ko, pag bumalik ako sa Sapa, gagawin ko rin to. Yung gitero. Yung gitero. Actually guys, parang kanina pa ako bumababa pero hindi pa rin natatapos. Medyo pahagdan to, no? So kung medyo mahihirapan kayo, yun pala yung nag-offer ng mga motor. Okay. May mga motor na nag-offer kung gusto mo nyo, dumiretso na kayo doon sa Katkat Village. Hindi na kayo maghahagdan. Yung pala yung kanina. Yun guys, yung mga cafes so pala dito oh, sa malapit na. Pwede kayo tumamay. Kaso ang init pa eh. Ayun na. Kapag meron ng nakikitang waterfalls, yun na yun. Sa may Katkat Village na yan. Okay guys, nandito na tayo sa Katkat Village. Hello. Medyo mainit kasi ginusto natin tong outfit na to. Pero yan, meron ditong waterfalls. Yan, may waterfalls. Tapos merong bridge. Parang ganun sarap mag-picture dito kung hindi mainit, no? Tapos minsan may mga performances dito. Saan nga ba yun? May mga nagpe-perform. Pero ba't parang ang laki ng tubig? Parang nung last kong punta dito winter, nakakatawid-tawid kami dito. Pag ano pala, dito ba yun? Or meron pa doon? Pag summer pala, malalim pala yung tubig dito. Pag winter, medyo dry siya. Tara, lakad muna tayo before ako mag-picture-picture. So kaya ako mag-picture. Gusto ko magawa ng TikTok trend. Alam mo yung parang sasayaw-sayaw ako. Hindi ko alam anong sasayawin ko. Yan, yung mga restaurant. Ito yung stage. Dito nagpe-perform sila every hour. Hindi natin naabutan yung last hour kasi kumain pa ako. Oo nga, tumatawid-tawid kami dyan. Hindi na pala pwede tumawid. Or ito, pwede naman dito kung kaya nyo. Pero nakakatawid-tawid kami dyan. May mga kabayo-kabayo sila doon. Pero ayoko na magkabayo, napakainit. Okay na yung mapagbigyan mo yung sarili mo sa mga kagustuhan mo mag-outfit. Pero ang ganda kaya oh. Para tayong nasa tribo. No, yung mga... Ay, ang ganda ng cafe. Tingnan mo yung cute ng coffee shop dito oh. Tapos ito yung background niya. Cute. Ito parang wala to last time na punta ko dito. Itong bridge na to. Meron ba yan? Parang hindi ko maalala na may ganyan. Parang bago lang tong tawiran ba yan? Or restaurant? Ah, sila ito yung mga performers. Tama ba? Mga performers sila. Ah, dito ako mag-picture kasi naiiyak ang dami tao. Pero masaya dito ah. Ay, sorry. Ayan, ito yata sila. Sila ba mga performers dito? Ayan o. Meron akong isang nakalimutan kung kailan may outfit ako. Yung tripod ko. Kasi di ba nag-change ako ng hotel, nilagay ko sa maleta ko yung tripod ko. Kasi hindi ko pala naibalik sa bag ko. Kasi yan, pwede kayong bumili ng kanilang mga local products dito, no? Mga bag-bag. Ano to? Sabitan. Ah, parang mga lanterns ba yan? Ganda ng waterfall. Nakalimutan ko yung tripod ko. Pero meron dito mga nag-offer ng photos. Pero okay na ako, may video naman ako. Kung may tripod sana, pwede ka maglakad-lakad dito. Tapos ayan o, meron dito mga hagdan-hagdan. Pwede ka maglakad-lakad dyan o. Yan ko lang yung tripod ko dito. I gave up guys. Sabi ko, hindi na ako mag-photograph. Di ba magsasariling sikap na ako. Pero hindi ko pala talaga nadala yung tripod ko. Wala akong magandang picture. So sayang naman yung costume ko. So sabi ko, sige na nga. Maghanap na tayo ng magpo-photo sa atin guys. Tanong magkano. Guys, nagtanong ako, 300,000 dong daw yung photo shoot. Pero 200 photos daw yun. Sabi ko parang masyado namang madaming 200 photos.
Ayoko nga ng marami. Sabi ko kahit mga 5 or 10 shots lang, like, makakapili lang ako ng isa. Sabi ko kahit 200,000 na lang, sabi ko sana para bawasan nyo na lang kasi from 200 photos, 10 lang yung hinihingi ko, di ba? So parang ilang minutes lang yun. Hindi sila pumapayag. Dapat daw talaga 300,000 plus 200 photos. Sabi ko, loh, parang ang tagal ng photoshoot na to. Hindi naman ako naghahanap ng photoshoot na pang birthday photoshoot. Parang konting photo lang naman. So magsariling sikap na nga lang ako. So yun guys, imbis na mag-photoshoot ako ng 300,000, sabi ko mag-chill na lang ako dito. Matutuwa pa ako. Ang buo ko 50,000 lang eh. 50,000 yung buo ko, so 100 pesos lang. Tapos meron silang mga upuan dito. Tapos, ayan, chill lang, manood. Tapos dito na lang ako mag-picture-picture. Magsasarili na lang ako, mag-selfie-selfie, ganun na lang ako. May dabo ko. Okay guys, chill lang tayo dito sa Cat Village. Pwede naman kayo mag-picture-picture, pero parang tinamad na ako mag-picture, parang okay na ako mag-chill. Dito lang, oh. Gusto, parang ang ganda kasi ng background mo. Hinantay ko yung performance every hour kasi. So hindi ako makaalis hangga't hindi ko pa nakikita yung performance. Ito nakita ko na naman siya last time. Pero parang gusto ko lang din mapanood. Matamis din yung buko nila, in fairness. Parang so far wala pa akong natitikman na buko sa Vietnam ngayon sa trip na to na hindi matamis. Parang I'm lucky lahat ng mga natitikman ko ngayon matamis. Baka season ng buko ngayon. May season ba ang buko? Summer season? No? Parang season ng buko. Ang tamis ng ano niya. Alam nyo guys, yung tatlo nating itinerary ngayon, di ba? Cat Village, saka Alpine Coaster and Moana Cafe. Kaya nyo talaga siyang dagdagan pa ng iba pang itinerary. Kasi hapon na ako nagsimula, di ba? After lunch na ako nagsimula. Kasi lumipat ako ng hotel. Tapos, para magagawa nyo talaga siya kahit hapon na kayo magsimula. So, kung umaga kayo magsimula, pwede nyo pang dagdagan. Depende sa sipag nyo. Pero as a slow traveler like me, sobrang slow traveler ko pa. Nag-enjoy pa ako dito mag-chill. Ayoko pang lumipat sa next itinerary. So, umorder ako ng pangalawang buko. Another 50,000 dong. Sabi ko, extend muna ako para nag-enjoy pa ako dito. Di ba? Parang ang sarap lang kasi yung may lata, di ba? So, depende talaga kung anong klase na traveler kayo. Kung may energy kayo at konti lang yung oras nyo sa sapa, kaya nyo talaga siya. Kasi hapon, ito, Cat Village, tas Alpine Coaster, and then Moana. Sa umaga, pwede pa kayong mag-glass bridge or kahit ano, pwede nyo mag-fancy pan. Pero nakakapagod siguro kung isasama nyo yung fancy pan. Bukas pa ako mag-fancy pan eh. Kasi hiking yun eh. Pero yan, dami ko pang oras. Ayoko pang parang gusto ko muna i-savor yung moment. At magkape-kape lang talaga dito habang ito yung ating view. Kaya feeling ko nag-work din sa akin yung solo traveling kasi depende, ako kasi hindi ako strict sa itinerary. May itinerary ako, pero kapag nag-enjoy ako sa isang lugar, ayoko pang umalis. What if gusto nang umalis sa mga kasama mo, di ba? So parang hindi kayo gusto ng trip sa travel. Kaya mas gusto ko yung solo talaga. Hindi ako na-stress, alam mo yun. Hindi ako na-stress kasi kung anong feel ko gawin, yung ginagawa ko, di ba? Kung feel ko mag-extend ako. Kung feel ko magmamadali ako. Yun guys, may mga iba rin naka-costume dito. May more cafes lang dito sa Cat Village. If you wanna try more cafes and restaurants. Naghahanap lang ako ng toilet. Meron yatang toilet sa likod daw nito. Place of traditional performance. Ah, dito yung performance. Yun guys, pag may nakita kayong WC, yun yung kanilang toilet. Free lang daw. Tapos dito pala yung performance, okay. Parang last time sa labas yung performance. Video lang tayo sa may waterfall. Wala tayong video dito. Meron nga pala akong microphone. Iniisip ko kung pupunta na tayo sa next spot natin, yung Alpine Coaster. Or gusto ko medyo sunset magganon. Ano gagawin natin dito? Aura-aura na lang. Kape ulit. Tara, lakad-lakad na lang muna tayo guys. Hindi ko rin alam kung anong gagawin pa natin dito. Kasi nakapagkape na tayo. Pero lakarin na lang natin yung buong village. Ay, ang cute.
Bahay kubo na heart. Ayun no. Heart shaped. Heart shaped. Saan ba yung heart? Ayun. Ganda. Ibang vibe niya rin no. Nung pagpunta kami dito medyo foggy. Ngayon sunny. Pero sunny pero hindi siya super init kagaya nung Hanoi. Sa Hanoi talaga guys parang grabe na malulusaw ka. Pero dito sa Sapa, sunny but tolerable yung init. Wow, ganda. Nakakapagod pala pabalik guys. Bakit pala to? Hindi na tayo nilulubayan ng hiking dito sa Vietnam. Akala ko nakagraduate na tayo sa Ninh Binh. Meron pa dito sa Cat Cat Village. Okay guys. Biglang uminit kasi ang taas ng aakyatin. But yeah, pupunta na tayo sa ating next stop, yung Alpine Coaster. Sasakay tayo. So mag-grab bike na lang din ako. Mga 60,000 dong yung bayad. Magkano yun? Mga 120, 130. Tapos mga 20 to 30 minutes yung biyahe. So yan. Sabi ko magsa-sunset. Sana ako nagaganon. Pero ang bilis pala ng sunset. Parang palubog na yung araw. Masyado kung ang tagal ko sa Cat Cat Village, tambay lang ako ng tambay sa mga cafe. Click ko yung mapa guys, pwede na mag-book ng grab bike sa dito lang sa kalagitnaan kasi umakyat pa ako dun sa pinakadulo, pwede na naman mag-book dito. Check nyo na lang yung Google Maps nyo kung accessible na yung grab. Feeling ko motor lang kasi medyo masikip eh, yung kotse baka hindi pa pwede dito. Kaso sabi niya mga 10 minutes pa daw siya dadating. Sabi ko okay lang, uminom muna ako ng tubig kasi ang init. Yung guys, nakarating agad tayo dito. Maganda yung motor kasi mabilis, kaso minsan singit sila ng singit, so medyo nakakatakot na. Haba ng pila. So ito na tayo sa Alpine Coaster. May pila pala. Nung napunta kami dito wala masyadong pila, pero ngayon pa sunset kasi, so maybe yung tao gusto nila ng ganito. Yeah, where are you from guys? Kuwait? Wow. Yung guys, may mga taga Kuwait pa dito. YouTube? Yeah, YouTube. Like this? Yeah, I-N, V-I-N. V-I-N? Space, Mako. Vlog. You are famous. No, I'm not famous. Just, hi, so you can say hi again to the channel. Hi. Hi guys. So guys, ito yung presyo dito. 250. Ala ka, wala na yata akong cash. Cash lang ba to? 250k. Inaiwan ko yung cash ko sa bahay. Pero kung gusto nyo 2 rounds, 350k. Yan. Children 100, 200k. Yeah, mag-hi kayo sa vlog. Hi guys. Ngayon, so makakakita tayong mga Pinoy. Sasakay din kayo. Enjoy. It's for pantry, right? Yeah. Oh, big for pantry. No. Sige pa. So yun guys, pwedeng credit card dito. Kinabahan nga ako kasi 150k na lang yung cash ko. Naiwan yung cash ko sa hotel. Pero pwede namang credit card. Tapos may mga free lockers dito. Iwan nyo lang yung mga gamit nyo. Bawal kasi may bag. Pero pwede daw dali yung camera. Ingat lang. Let's go guys. Makakasakay na tayo. Ngayon mas clear siya. Dati kasi foggy na nagpunta kami dito. So yun na. Let's go. Tapos ako guys, nag 2 rounds na ako kasi nakakabitin to. Mukha lang siya nakakatakot sa first, pero promise mabibitin ka. So bumili na ako ng 2 rounds, 350 NTD. 250 yung kapag 1 round lang. Yeah guys. Let's go. Oogs. Pwede mo namang i-control yung ano. Ayan, kung gusto mo medyo mabagal lang. Ano, walang instruction. Paano na nga ba ito ginagawa? Bababa ko lang? Okay. Bababa ko lang daw? Ready? Only like that? Okay. Only like that? Paano kung masyado mabilis, hindi ko ano? Hindi ko Ha? Uy! Ay Bisyo ko. Wait lang. Ala. Wait lang. Bakit only like that? Pwede bang i-control ko? Ayan. Uy! Uy! Ba't ang bilis? Ang saya. Uy! Oh! Ang saya. Uy! Ay! Saya na. Ito ba? One more round. Oh! Uy!
Oops! Ganda, ganda, ganda. Oops! Ah! Wow! Woo! Nakakagulat yung simula. Nakakagulat yung simula kasi pababa, no? Para mahuhulog ka. Pero after nun, parang okay na. Yan guys, bigla tayong napasama kay Miss Katrina. So magdi-dinner daw sila. Sama daw ako sa dinner. Sabi ko, sige, go. Tapos meron silang van, so makikisakay tayo. Let's go! Sabi ng tour guide nila is dito daw sa Sapa nag-originate ang buncha at ito daw yung pinakaunang store yata ng buncha dito. Actually may na-meet lang tayo sila Miss Katrina na viewer yung family, tapos nag-invite sila mag-dinners. Sabi ko, sige na nga. Sige na. So yan, tara, let's go. Ang bait naman nila. You can put it in if you want. Ayaw niya daw. And then this one, noodles? No, more pa. More? What? This one? No. You taste muna. Taste muna. Tugod ka muna. Okay po. Sige. Okay, let's leave here. Thank you, thank you. Good? Wow. Good? Bye-bye guys! Thank you so much. Nice to meet you. Bye-bye. So yun guys, tapos na tayo, nakapag-dinner tayo. Nalibre tayo ng dinner nila Miss Katrina. Ang bait nila. So ngayon, maglalakad-lakad muna tayo dito sa center. Hindi na muna ako nakapag-Moana kasi mag-close na rin sila ng 7. So baka bukas na lang ako mag-Moana or some other day. Dito na lang tayo maghanap ng kape sa city. Kong, di ba ako nagkakong coffee pala? Sige, mag-kong coffee tayo ngayon. Na-amaze ako dun sa mga anak ni Miss Katrina kasi hindi sila nagreklamo sa pagkain. Kaya nga sabi ko pa, buti po hindi sila nagreklamo sa pagkain kasi yung mga bata ngayon, di ba maarte na sa pagkain, ganun. Kung anong kinain namin na buncha, yun lang din yung kinain nila. Sabi ko, buti hindi sila nagreklamo kasi yung pamangkin ko, hindi mo nga papakain ng ganun yung pamangkin ko. Kahit anong gawin mo sa magmakaawa ka, hindi pa rin niya kakainin. Tapos sabi ko, paano mo nagawa? Sabi niya, sinanay niya daw talaga. Nakakabilib yung ganong parenting style, no? As in, firm siya. Pag sinabi niyang, ito lang yung pagkain natin, ito lang yung kakainin nyo. So, nasanay yung mga anak niya na hindi nagrereklamo kasi kung saan silang bansa at kung ano yung kakainin nila, yun talaga yun. Nasanay. Sa atin kasi, parang sa mga bata ngayon, no, sasabihin natin, hindi, wala, sasabihin mo wala, pero ibibigay mo rin later on, di ba? Para magi-give up din tayo. Magi-give in din tayo dun sa awa natin sa bata. So parang yung mga bata, nako-condition din sila na, ay hindi, sasabihin niya lang sa simula na wala, pero ibibigay din niya yung gusto ko, parang ganun. Pero sa kanila, itong mga bata, pag sinabing yun lang talaga. So, alam mo, kahit medyo foreign yung lasa, nararamdaman ko nga medyo foreign yung lasa ng food siyempre sa mga bata, no? Pero wala, pinush pa rin nila. No, nakakatuwa. Ang galing ng parenting style. I commend you for that, Miss Katrina. So, tara mag-Kong Cafe tayo kasi sobrang famous to na cafe dito sa Vietnam. Hindi ko pa na-try sa trip na to. Yan, Kong Cafe. Kaso, actually, meron din siyang katabi. Koong naman. Ay, katapat. Koong. Ay, nasan yun? Ito pala, Koong Cafe. Nag-cafe din kami dyan. Parang masarap din yung mga kape dyan. Naalala ko kasi nag-cafe din kami ng mga friends ko niyan before. Pero dito muna tayo sa Kong Cafe. Yung, parang feeling ko number one cafe sa Vietnam. Ito yung pinakasikat eh. Tapos ang gusto ko dyan is coconut ba? Nalimutan ko na yung gusto kong, sige, try natin. Maghanap tayo. Let's go in. Okay, ganyan yung itsura ng cafe. Ano nga bang ino-order ko dito? Coconut nga yata. Ayun o. Cote Dua. Pag Dua yata coconut. Ay hindi, yung Cote yata yung coconut. May coconut milk din. Yung itsura ng cafe nila, parang makaluma, no? Pero ang ganda ng ginigib niyang vibe. Parang totoong. So guys, para siyang coconut shake tapos may kape. So ihalo natin siya. Para siyang magiging shake talaga. Parang coffee shake. Oh my gosh. Parang nung winter kasi ako nagpunta dito, I think madalas na in-order ko na is yung hot na coffee kasi nga malamig. Pero itong iced coffee nila na coconut, ang sarap.
parang perfect blend na matapang na kape plus ang sarap ng coconut shake. Pero kung hindi ka mahilig sa kape, I'm not sure kung magugustuhan mo to kasi medyo matapang yung kape. Pero ang ganda ng blend ng matapang na kape plus coconut shake. Ang sarap. Hindi ko alam kung naguguluhan din ako ano ba yung nagpapasarap, yung masarap na kape or yung shake. Siguro kung masarapan ka dun sa kape, baka pare, ano ka talaga. Alam mo yun, confirm na straight ka kasi mahilig ka sa mga matatapang at mga, alam mo yun par, yung mga walang aatras na laban. Pero kung pagtikim mo, mas nangibabaw sa'yo yung coconut shake. Medyo alanganan tayo dyan, sis. Baka pabebe lang talaga na parang, oh my gosh, I like this coconut shake. It's like the shake of the coconut is like it's melting in my mouth. So, mamili na lang kayo. Parang feeling ko okay siya sa lalaki o sa babae. Tapos, dito mo rin mako-confirm kung ano ka pag inom mo. Sige, kung hindi ka pa sure, I recommend mo, punta ka dito sa Kong Cafe, tapos inumin mo. Shake mo muna ng mabuti kung anong lasang mangibabaw sa'yo, yun ka. Ako nga, try ko. Alam mo kasi parang feeling ko. Hindi. Huwag ka magpanggap, Marvin. Hindi eh, parang yun talaga pare. Hindi sa nagpapanggap ako, pero yung mas nalasahan ko talaga, ang sarap ng kape. Pero pwede rin naman na mangingaw ng tulong. Excuse me. Pwedeng i-kiss mo ako dito sa cheeks, tas kung may maramdaman ako, ibig sabihin hindi ako straight. Pero kung wala akong maramdaman sa'yo, then pwede ba? Okay, ready when you are. Joke lang. Hi guys, may mga nakita tayo. Anong name siya? Shikaina! Si Kyla at saka si JM. From Ay, si Taguig. Eva Actually, lagi niya pinapanood yan. Hi, si JM. Kayong Magkikita tatlo. kami next week ni JM. Kasi may Klook Creator Day. Oo nga. Shanghai? Nagdadaan lang kami. Kailan? Kasi di, mauna kayo. Hanggang 21 lang kami. Next week pa kami. Ayan guys, nakita ko sila dito. Inabol namin siya. Hinabol daw nila, nadadapa pa daw siya. Worth it yung pagkatapa ko. Dalawang beses. Nakakatawa naman, ba lang ng Beatrix? Kasi, Hindi na ka yun. Sinabay kami ng sasakyan. Sabi Okay. for free daw. Pinaba kami doon sa may Sa plaza. station. Okay. Tinakbo namin dito. tinakbo na lang na. Kasi may passenger. Okay guys, we're back na here sa ating hotel, no? Sa ating budget hotel dito sa Sapa. So yun lang naman, bukas na lang siguro or some other days na lang tayo pupunta sa Moana Cafe na hindi natin napagla today. But it's fine, nakapagkape naman tayo sa Kong Cafe, no? So yun lang guys, maraming salamat. Magpapahinga lang ako, maliligo na muna ako. Maraming salamat for watching and for joining me today. And I'll see you again on the next one. Bye-bye!